Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala po akong karapatan magdamdam at magalit. Dahil buong buo, ibinigay niyo sa akin ang walang kapantay na pagmamahal at pag-aaruga. Tinuruan mo po akong maging mapagkumbaba, magalang at mapagmahal sa kapwa. Pero ang higit sa lahat, ang pinasasalamatan ko, kayo ang humubog sa aking pagkatao. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Hindi madali ang paglibot para sa isang taong nakaranas ng madilim at mapait na nakaraan. At ang paghihilom ng mga sugat sa damdamin ay tila isang matagal na pagkatali sa mga pangit na alaalang iniwan ng mapaglarong tadhana. Ngunit kung saan naroroon ang pag-asa, naroroon din ang kasabikang muling humabi ng mga bagong pangarap para sa isang bagong bukas. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang hububog sa pagkatao ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. And where do you think you're going, Cindy? Makikipagkita ka na naman sa paslupan lalaking taga-deliver ng tela? Ma'am, may kailangan lang po kami pag-usapan ni Miguel. No! Hindi ka na makikipagkita sa kanya kahit kailan. Kaya hindi ka aalis. Ma'am, please. May mahalagang bagay po siyang dapat malaman tungkol sa aming dalawa. At dahil matigas ang ulo mo at alam ko suswayain mo pa rin ako sa susunod na mga araw, ipakakaladkad ko siya sa aking mga tauhan para lumayas sa compound. Kung kailangan, ipapatay ko siya para lang matapos na yung kabaliwan mo. Yon ang gagawin ko! No, ma'am! Huwag mo pong gagawin yun! Dahil kapag pinapatay mo si Miguel, paano mo na rin ako pinatay? Kailan kami may usapan ni Cindy? Saka naman pumuus ang ulas. Mawala-wala rin ang signal dito. Kaya hindi ko rin siya matawagan. Ang mabuti pa, hanap ko ng signal.
Baka kasi tinatawagan din niya ako. Pero hindi rin niya ako makontak. Dito. May signal kahit isang bar lang. Ha? Cindy? Tumatawag ka. Hello? Cindy? Nasaan ka na? Nandito na ako sa park. Miguel, hindi na ako makakarating dyan. Ikinulong ako rito sa kwarto ni Mami. Anong sabi mo, Cindy? Hindi kita marinig. Choppy ang dating mo. Huwag ka nang umuwi sa compound. Ipabubugbog ka ni Mami sa mga tauhan niya. Nagbantaran siyang ipapapatay ka niya kapag inabutan ka ron. Kaya please, huwag ka nang bumalik doon. Cindy. Hindi pa rin kita maintindihan. Lalong naging choppy ang linya mo. Hello, Cindy? Hello? Oh, saan ka ba galing? Kanina pa kita tinatawagan, hindi naman kita makontak. Pati ang suot-suot mong kapote, basang-basa na sa sobrang lakas ng ulan. Naku, magpalit ka na agad ng damit pagkapasok mo sa loob. Wala kasing signal doon sa park na tipa na namin ni Cindy, ate. Kami man, hindi nagkausap ng maayos. Puputol-putol yung linya nang tumawag siya sa akin. Kaya hindi ko halos naintindihan yung mga sinasabi niya kanina eh. Magkikita kayo ni Cindy? Ang sabi niya nung tumawag siya bago ako pumunta sa park, may mahalaga raw siyang sasabihin sa akin. Pero hindi nga dumating eh. Ang lakas nga kasi ng ulan, tsaka ang taas ng baha. Kaya baka naisip niya sa ibang araw na lang kayo magkita. Ate, kinakabahan ako eh. Ha? May kutob akong may kinalaman ng kanyang ina kung bakit hindi siya nakarating sa aming usapan. Kilala ko si Cindy, ate. Gagawa at gagawa siya ng paraan para lang magkita kami. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayan? Parang may mga sasakyan biglang dumating. Ate, narinig mo pa? Ha? Sa may pinto natin ang gagaling yung malalakas na pagkalapog. Oo nga. Sino mga yun? Diyan ka lang, ate, ha? Ako na titingin. Sige. Sino kayo? Ano kailangan nyo? Positive. Yung target natin. Sige. Lumpuin nyo. Isa-isa mga pagkatapos. Ha? Teka, Lumanig ka. Pakan nyo. Mamalis ka na rito. Baka damay ka pa sa gulo nito. Saan niyo dadalhin si Miguel? Ibalik niyo dito, kapatid ko! Ibalik niyo, kapatid ko! Naisakay niyo na si Van si Miguel? Good. Huwag niyong titirahan ng hininga ang ambisyosong yan, ha? Siguraduhin yung patay na siya bago yung itapon sa dagat. Sige na. Gawin niyo na ang trabaho niyo. Balitaan niyo na lang ako ulit. Cindy? Bakit ka nagsusuka, ha? At bakit may hawak ang pregnancy test strip? Anong ibig sabihin yan? Mama! Okay, nang bigyan mo. Mama, wag!
Oh my God! Buntis kang babae ka? Eksaktong 3 months na po ngayon, ma'am. Kaya po gusto ko makipagkita kay Miguel. Sa dahilang gusto ko malaman niyang nagbuha ang aming pagmamahalan. Walang niyakan, Zoil ka! Ilalaglag mo ang batang yas, hindi? No! Offer my dead body! Hindi ko yun magagawa sa sarili kong dugot laman! At kapag pinilit mo ang gusto mo, magpapakamatay ako para dalawa na kami ng batang nasa sinapupunan ko ang ibuburo sa harapan mo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano yun? Parang tao yung nakakap sa lumulutang nakapirasong trosong yun. Teka, lalapitan ko ng pangka para malaman ko kung buhay pa o patay na. Anong ibig mong sabihin? Ipapaampun mong anak ko, ma'am. Pinagbigyan na kita, Cindy. Hinayaan na kitang maisilang ang sanggol na ito. Pero ako pa rin na magdidesisyon sa dapat niyang kalagyan. Ipaaampong ko siya sa sino mang gustong mag-ampon sa kanya. No, ma'am. Huwag po pati anak ko. Idadamay mo sa nangyari sa amin ni Miguel. Oo, ka sa kanya. Next week na lipad natin patungong Hong Kong. And whether you like it or not, ididispatch ko yung anak mo. Ilang buwan na nakalilipas. Malakas din ang ulan ng gabing yun. Nang kunin dito ng mga lalaki na kabonet si Miguel. Pero hindi ako aalis dito. Tulad ng gusto niyang mangyari. Dahil kapag umalis ako, lalo lang lalabo ang pagkakataon na magkita kaming muli. Oh, Diyos ko. Saan man po naroon ang kapatid ko? Iligtas mo po siya. Oh, ay tao. Sino yun? Sisilipin ko nga muna dito sa nakasiwang na... Oh, Diyos ko. Si Cindy. May kargang sanggol. Adelena, papasukin mo kami. Ginaw na kami ng anak ko. Anak? Sige. Pumasok kayo sa loob. Nagpunta ako rito para ibigay kay Miguel ang anak namin. Ha? Hindi ko maatim na ipamigay siya ni Mama sa kung kaninong hindi naman niya kadugo. May anak kayo ni Miguel? Nung gabing usapan namin magkikita, 3 buwan na ako buntis noon. Yan sana ang time na sasabihin ko sa kanya tungkol sa aking pagdadalang tao. Pero hindi ako nakaalis dahil kinulong ako sa kwarto ni Mami. Dumating siya sa usapan niyo noon. Tinatawagan ka nga niya ng gabing yun, pero hindi nga siya makakontak dahil nga walang signal. Dahil sa lakas ng kulog at kidlat. Ang lakas ng ulan. Kaya pala nang tinatawagan ko rin siya ng gabing yun, hindi raw niya ako naririnig sa kabilang linya. Pero Cindy, wala na rito si Miguel.
ilang oras pagka-uwi niya rito nung gabing yun, na magkikita nga sana kayo, may mga lalaking dumating na nakabonet. Binugbog siya. Isinakay sa isang van. Mula nun, hindi pa bumabalik dito ang kapatid ko. Kung ganun, tinutuon ni Mama ang banta niyang ipadudukot si Miguel. Ha? Ang ibig mong sabihin, mami mo ang... At na wala na akong oras. Kailangan makabalik ako sa mansyon bago matuklasan ni Mami ang pagtakas ko sa anak ko. Iiwan ko sa iyo anak namin ni Miguel. May nakabalot na malaking halaga sa isa sa kanyang mga lamping. Nasa kanyang bag. Magagamit mo yun sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kanya. Dahil wala si Miguel, sabi ko na ipaubay ang kinabukasan ng aming anak. Pero may isa pa akong hilingin. At Elena, umalis ka na rito sa compound para hindi na rin matuntun dito ni Mami ang anak namin ni Miguel. Oo, Cindy. Sige, susundin ko ang lahat ng sinabi mo. Buhay pa kaya o patay na si Miguel? At sa kabila ng nangyaring mga salimuot, anong kapalaran ang naghihintay sa sanggol na sa kanyang paglaki ay hindi makakasama ang sariling mga magulang? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at si Lawrence Charez sa papel na Miguelito. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang humubog sa pagkatao ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunag, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala po akong karapatan magdamdam at magalit. Dahil buong buo, ibinigay niyo sa akin ang walang kapantay na pagmamahal at pag-aaruga. Tinuruan mo po akong maging mapagkumbaba, magalang at mapagmahal sa kapwa. Pero ang higit sa lahat, ang pinasasalamatan ko, kayo ang humubog sa aking pagkatao. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas.
Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang humubog sa pagkatao ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Saan ako naroon? Kaninong bahay ito? Sino ka? Ako si Mario, ang may-ari ng kubong ito dito sa Dalampasigan. Ikatlong araw na ngayon, wala nang makita kitang palutang-lutang sa dagat samantalang nakakapit sa isang kapirasong troso. Mainam naman at nagkamalay ka na. Huwag kang mag-alala. Nagamot ko na ang mga sugat mo. Yung malaking sugat mo na lang sa ulong inaalala ko eh. Medyo sariwa pa dahil siguro sa pagkakababad sa tubig. Sa makatwid. Dito ako napadpad. Pagkatapos akong itapon sa dagat ng mga lalaking nakamaskara na dumukot sa akin sa compound. Mga lalaking nakamaskara? Tulog na tulog ang kawawang anghel. Walang kamalay-malay sa mga nangyari sa kanyang mga magulang. Pero tulad ng pinangako ko sa iyong ina, baka mamahalin kita at palalaking may pagkalang sa Diyos. Sa lugar na lilipatan natin, doon tayo magsisimula ng isang bagong buhay. Gagamitin nating panimula ang malaking halaga na ipinabawon sa iyo ng iyong ina. Hindi na question sa akin kung kanino at saan lupa-lupo man itinapon ng anak mo. At least hindi, binawasan mo ang problema ko sa pagdidispatcha sa bastardong batang yon. Siguro naman titino na yung tuktok mo. Nasira lahat ang plano ko dahil sa katrayduran mo. Pagod na rin po ako sa mga gulong palagi namamagitan sa atin, Ma'am. Gusto ko nang tuldukan ang lahat ng iyon. Tanggap ko na. Simulat sa pool, ikaw ang nagpapatakbo sa buhay ko. Wala ka naman talagang option, kundi ang sumunod sa mga gusto ko. Ako ang nakakaalam sa lahat ng bagay tungkol sa'yo. Yan ang isiksik mo sa utak mo. Kaya sa pagpunta natin sa Hong Kong, ihanda mo ang sarili mo. Magpalakas ka, magpaganda ka. Marami ka negosyanteng mamimit doon na lalo pa mag-e-explore sa trade and investment opportunities ng textile business natin. Yes, Ma'am. Naikondisyon ko na ang isip ko sa mga sinasabi mo. From now on, wala ka nang maririnig na pagtutol mula sa akin. Good! Good! Yan ang pinakamagandang narinig ko mula sa iyo, Cindy. Malaking bagay para sa akin ang ganyang attitude. Patawarin niyo ako, ang ating anak, Miguel. Kailangan ko makipaglaro sa mga plano ni Mami para mailihis ko ang atensyon niya sa inyo
At huwag na kayong pag-aksayan pa ng panahong hanapin pa. Ang huling natatandaan ko po ng gabing yon. Pagkatapos nila akong bugbugin at paluin ang matigas na bagay sa ulo, iniulog nila ako sa dagat. Sa kabinaril. Mabilisan naging paglubog ko sa tubig. Kaya hindi ako tinamaan. Hanggang ngayon, itinuturing ko pong milagrong nangyaring yun, Mang Mario. Pero may ideya ka ba kung sino mga taong dumukot sa'yo? Naniniwala po ako mga tauhan sila ng mami ni Cindy. Sinong Cindy? Nag-iisang anak po si Cindy ng may-ari ng malaking textile company na pinapasukan ko. Taga-deliver ako ng mga tela sa kanilang mga customer. Mabait si Cindy. Malapit sa mga trabahador. Dahilan para magkalapit ang mga loob namin. Hanggang magkaibigan. Pero, tinutulan niyo ng kanyang ina. Sa pagitan ng relasyon namin, palagi ako nakakatanggap ng mga pagpapanta sa aking buhay. Kung ganon, wala palang dapat makaalam na buhay ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ako nagkamali ng pagpili ng matitirahan. Dito sa Taytay ko naisip. Malakas pa rin ang pananahin ng mga dawit pambata dito. Ang daming mga damadayong mamimili galing sa iba't ibang malalaking palengke. Kaya kailangan ko samantalahin ang pagdating ng mga order para pa rin sa paghahanda ko sa kinabukasan ni Miguelito. Ay, mabilis ang paglipas ng panahon. Parang kailan lang. O ngayon, nakakatayo na siya sa kuna. Oh. At sigurado hindi ako maiinip. Ilang lipas pa ng taon, binata ng alaga ko. You know what, Cindy? Naisip kong kailangan na natin mag-apply para sa permanent residency natin dito sa Hong Kong. Total, nandito naman lahat ang business activities natin. Pero, paano yung textile company natin sa Pilipinas, ma'am? Noon pa bang mamatay ang daddy mo, matagal ko nang gustong ibenta yun. Siya nga kasi may negosyo nun at hindi naman ako. May mga kaibigan siya sa Pilipinas na interesadong bilhin ang kumpanya noon pa man. It's up to you, ma'am. Ikaw ang bahala. Actually, pati sa mansyon, ka-negotiate ko na rin yung isang kaibigan niya interesadong bilhin yun. As if, dito mo na talaga planong manirahan. Why? Life is so easy here and fast race. Pati mga tao madaling kausap. Lalo na si Mr. Tech. Napakadaling katransaksyon. Basta nailatag ko sa kanya ang project plan ng negosyo, wala nang nagiging problema pa. So, gaya ng dati, pumapasok palagi sa usapan natin ang pangalan ng Chinoy na yun.
Malaki ang pagkagusto niya sa'yo, Cindy. Ibibigay daw niya sa'yo lahat ang kayamanan niya kapag nagpakasal ka sa kanya. Eh, ang problema, wala nga ako nararamdaman para sa kanya. Kaya malabo ako magpakasal sa kanya. And he's too old for me, Ma'am. Hey, listen here, Cindy. Hindi kailangan maging accurate ang edad sa isang relasyon. It doesn't matter if someone is older or younger. Ang mahalaga yung financial security na maibibigay sa'yo ng lalaking pakakasalan mo. Money can't buy love and affection, Ma'am. Natural pa rin sa tao na mahalin at magkaroon ng sense of belonging. Hindi nabibili ang emosyon. Mang Mario? Bakit? Isa-isa mong iniligpit ang mga kagamitan mo sa pangingisda. Naituro ko kasing lahat sa bayo ko. Ang mga paraan kung paano niya mapapangalagaan ng kanyang mga palaisdaan dito sa Laguna. Mula sa pagpili ng mahusay na simila ng isda hanggang sa pag-aani. Saka matagal-tagal na rin akong namalagi rito. Naisip ko rin yung mga palaisdaan at sakahan ko sa Cagayan de Oro. Ipinakasuyo ko lang din sa isang kamag-anak, kaya kailangan ko nang umuwi roon. Hindi ko inaasahan ang pag-alis niyong ito. Huwag kang mag-alala. Ibiniling kita sa bayaw ko. Kako, hayaan ka lang dito sa kubo kung hanggang kailan mo gustong tumira. Saka kako, makatutulong ka rin sa mga trabaho sa mga palaisdaan. Basta, kapag aalis ka na rito para umuwi sa lugar nyo, magpaalam ka na lang sa kanya ng maayos, ha? Ano? Wala na po akong balak bumalik sa amin, Mang Mario. Ha? Wala na po akong tiyak na babalikan doon. Yung ate mong ikinikwento mo. Nung mangyari ang gabi ng karahasan, sinabihan ko siyang umalis na sa compound para hindi na madamay pa sa gulo. Kung umalis man siya ron, hindi ko alam kung saan siya hanapin. Yun nga eh. Wala namang problema sa bayaw ko kung hanggang kailan mo gustong manatili rito sa kubo. Ang gusto ko sana, sumama na rin sa inyo sa Cagayan de Oro, Mang Mario. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oh, Napakalayo na ng lugar na yun. Lalong magiging imposible para magkita kayo ng mahal mo sa buhay. sa ngayon, ipinaubaya ko na lang po muna sa tadhana ang itatakbo ng mga pangyayari sa buhay ko. Kung magpapagamit ako sa sarili kong mga kagustuhan, baka mas lalo pang maging masalimuot ng lahat. Naku, kailangan maiayos ko ng hapag bago dumating si Miguelito. Siguradong gutom na yun pagkagaling sa rehearsal ng graduation niya. Wow! Ay, nasa hagdan pala po ako. Naamoy ko ng sarap ng menudo nyo ah. Aba, syempre, espesyal na ulam para sa espesyal na anak na katulad mo. Ginawa ko na talagang panatay ang pagluluto ng masasarap na ulam para palagi kang excited kapag umuwi ng bahay. At ito naman po, para sa espesyal ding inang katulad nyo. Eh, alam ko, pinakahinihintay nyo ang imbitasyon na tunay. Ah,
Ito ba ang graduation program niyo? Hmm? Empowering Nurses Through Research. Aba, ang ganda ng konsepto. Bagay na bagay sa mga graduating ng nursing. Aba, ang ganda ng kahulugan. At para mas maging masaya kayo, hanapin niyo po sa program ang pangalan ko, Nay. Ha? Eh, alam ko, inip na kayo mabasa ang pangalan ko sa listahan ng mga gagraduate. Saan na ba rito? Ito. Nakita ko na. Miguelito Rosales. Nasa gitnang pahina ng program. Sa Sabado na po yan, Nay. Oh, At sa araw na yon, hindi kayo mananahi. Hindi na kayo gagawa ng mga trabahong bahay dahil uupo lang kayo sa harap ng stage para panoorin ang pagtatapos ko ng kolehiyo. Araw po niyo yun, Nay. Dahil higit po sa naging pagsisikap kong makapagtapos ng pag-aaral, mas dapat bigyan ng papuri ang lahat ng hirap na dinaanan nyo para makamit ko ang tagumpay. Sa naging mabilis na paglipas ng mga taon, anong anyo pa ng buhay ang naghihintay kina Miguel, Cindy at Miguelito? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at si Lauren Chavez sa papel na Miguelito. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barnum at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang humubog sa pagkatao ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala po akong karapatan magdamdam at magalit. Dahil buong buo, ibinigay niyo sa akin ang walang kapantay na pagmamahal at pag-aaruga. Tinuruan mo po akong maging mapagkumbaba, magalang at mapagmahal sa kapwa. Pero ang higit sa lahat, ang pinasasalamatan ko, kayo ang humubog sa aking pagkatao. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas.
Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang humubog sa pagkatao ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Miguelito Rosales. Oh, Diyos ko. Maraming salamat po sa pagbibigay katuparan niyo sa mga pangarap ni Miguelito. Dahil higit po kanino man, para sa kanyang mga tunay na magulang, ang kanyang tagumpay. Ang inay, oo. Hindi matapos-tapos ang pag-iyak. Hanggang dito ba naman sa pagse-celebrate natin ng graduation ko? Panay pa rin ang iyak nyo. Kasi hindi ko lang mapigilan, anak. Totoo nga palang ganito yung pakiramdam kapag walang pagsidlan sa kaligayahan. Lalo pat itinuturing ko rin isang magandang biyaya ang iyong pagtatapos. Ay, siya nga po pala, Nay. Magre-review po ako agad para makasama ako sa mga kukuha sa susunod na schedule ng nursing board exam. Gusto ko po kasi makapag-exam agad eh. Para kapag pinalad akong makapasa, makapagtrabaho na po ako. O mula ngayon, ikaw na ang magdidesisyon sa mga bagay-bagay tungkol sa iyong sarili, anak. Basta nandito lang ako sa likod mo at palaging nakasuporta sa iyo. Gusto ko po kasing tuloy-tuloy ang proseso ko sa pag-aaral, Nay. Mahalaga po sa akin na wala akong masayang na oras pagkatapos ng araw na to, ng graduation. Mama! Oh, hi, my baby boy. Kumusta ka today, ha? Napagod po ako at saka nagutom, ma. Oh, Gusto ko na pong kumain. don't worry. Pinagluto kita ng paborito mong noodles. Oh, tara na sa dining table. Yes! How's your school? Marami ka ba nakilalang Filipino students din sa klase nyo? Yes, ma. Pati nga po mga parents nila. Nakilala ko na. Masisipag pong sumundo ang mga papa nila. Unlike papa, na kahit minsan, hindi pa po ako nasundo sa school. Son, busy ang papa mo. Marami siyang business trips and engagement na kailangan niyang mas unahin kaysa sa atin. Mas mahalaga po ba mga yun? Kaya hindi rin po siya umuwi rito sa bahay. Oo. Para kasi sa future mo ang ginagawa ng papa mo. Lahat ng ipinupundar niya para sa'yo. Kaya kung hindi man kayo nakikita, kapakanan mo pa rin ang iniisip niya. But more than anything, ma, gusto ko rin pong nasa tabi ko si papa.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naririnig kong nagiging matanong na si Jules tungkol sa kanyang papa. Kailangan nga naman niya ng isang amang nagmamahal sa kanya, ma'am. Well, obligasyon mo na ipaliwanag sa kanya ng mabuti ang katayuan niyo sa buhay ng kanyang ama. Para hindi na siya nagiging mapaghanap pa. Kagaya rin ba ng italaga ko ang aking sarili sa isang denumerong pagsasama at walang karapatang magdesisyon sa lahat ng bagay? Sinusumbatan mo ba ako sa naging katayuan mo sa pagpapakasal kay Tek? To tell you straight, yes, ma'am. Kaya ngayon, panahon na upang ako naman ang magdesisyon sa mga bagay-bagay sa buhay ko. At anong gusto mong palabasin? Mahigit 20 taon ang lumipas. Pero sinusumbatan pa rin ako ng aking konsyensya nang ipamigay ko ang anak namin ni Miguel. Huwag mong sabihin. Hahanapin ko ang anak ko. Karapatan niyang makilala ko bilang kanyang ina. At karapatan ko ring mayakap siya bilang aking anak. Are you crazy? Hindi mo ba nakikita ang malaking gulong dadalhin ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Kel, halika munang sumilong dito sa ilalim ng punong akasya. May dala akong malamig na tubig sa katinapay na mamimerienda natin. Papunta na po ako dyan, Mang Mario. Ay, ako. Laki talaga ng pasasalamat ko sa iyo, Miguel. Dahil kung ako lang, hindi ko na makayanang taniman pa ang 2 hektaryang lupang yan. Hinati ko po kasi sa 4 na bahagi ang lupa. Pagkatapos, saka ko tinaniman ang 4 na klase ng gulay. Para pwede po nating anihin ang magkakahiwalay ng panahon. Yung mga kamatis po natin, mapupula na. Pwede na pong anihin sa katapusan ng buwan. Abay, tamang-tama. At may kumukuha na sa akin ng 10 kaing ng kamatis. Susunod pong pwede na ring anihin yung mga talong. Ang talong. Oho, mahaba na po ang tubo eh. Kaya nga palagi kong itinatanong ngayon, paano nang malawak na lupain ito kung ika'y wala? Dito ko na po itinalaga ang buong buhay ko, Mang Mario. Hanggat kailangan yung tulong ko sa pagsasaka, mananatili po ako rito. Kahit mahigit 20 taon pa ulit ang lumipas. Nay! Nay! Nandito ako nananahi. Tinatapos sa ang order ng bata. May resulta na po ang board exam na yun. Dito sa cellphone ko. Makikita niyo po ang pangalan ko sa listahan ng mga nakapasa. Aba, Miguelito Rosales. Ay, oo nga anak. Pangalan mo ngayon nakalagay dyan. Hihintayin ko na lang po kung kailan ang schedule ng registration ng mga pumasa. Para maideklarang full-fledged nurse na. Pansamantala, aayusin ko po muna lahat ng mga kailangan kong requirements para sa pagpaparehistro. Ay, naku. Ang bait talaga ng Diyos, anak. Isa-isa niyang pinagkakaloob ang ating mga dalangin. Opo, Nay. Napakabuti niya. Sunod-sunod po ang mga pagpapala niya sa atin. Talagang hindi po niya tayo pinabayaan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Miguel! Anong nangyayari sa'yo? Ha? Naninig po ang dibdib ko. Pero walang anuman po ito. Sandali. Ikukuha kita ng tubig. Ayan. Inumin mo. Ayos na. Ha? Ayos na ba? Salamat po. Maayos na po ang pakiramdam ko. Napapansin ko. Dumadalas na yung paninikip ng dibdib mo. Kung magpatingin ka na kaya sa pampublikong ospital sa Kapitolyo, para malaboratory test ka at malaman ang dahilan ng pananakit ng dibdib mo. Naku, huwag na po, Mang Mario. Ninenervous sa'yo. Pagkaraniwang sakit lang ho ito ng dibdib. Ano? Tubig lang po ang katapat. Tingnan nyo, nang makainom po ako. Okay na ako eh. Huwag mong ipagwalang bahala yung nararanasan mong yan. Mabuti ng maagapan kung ano man yan. Siguro, dala lang ito ng init. Antindi po kasi ng sikat ng araw kanina. Sa gitna ng bukid. Yan nga ang isa ko pang sasabihin sa'yo. Bawas-bawasan mo munang sipag mo sa pagbubukid. Hayaan mo na yung mga tanim natin doon. Lalago rin ang mga yun. Ang inay talaga, oh. Hindi na naman matapos-tapos ang paghiya. Iba kasi ngayon. Malalayo ka sa akin ng 6 na buwan ang katumbas nun 6 na taon. Mapalad po ako makasama sa nurse deployment project na to, Nay. Tsaka, pangarap ko po ito eh. Gusto ko po talagang makatulong sa mga kabayan natin sa malalayong baryo na nangangailangan ng medikal na tulong. Maganda naman po ang sahod at may mga matatanggap naman po akong benepisyo. Basta, kapag nasa Cagayan de Oro ka na, madalas ka tatawag sa akin, ha? Kahit pa po oras-oras, tatawagan ko kay Nay. Kumain kang mabuti. Palagi kang mag-iingat doon. Kayo po ang lagi rin mag-iingat dito. At kung pwede, Ano? wag na po kayong manahi. Magpapadala naman na po ako ng pere para sa gastusin nyo rito. Kaya magpahinga na lang po kayo, Nay, Ay, nako. okay? Pagbawalan mo na ako sa lahat ng gawain. Huwag lang yung pananahi. Ay, libangan ko na nga kasi ang manahi. Dito na umiikot ang mundo ko. Kung nasa malayo ho ako, paano ko pa nga ba kayo mababawalan? Basta, huwag niyo hong pabayaan ang kalusugan niyo. Oh, sige. Oo, anak. Pangako. Madedestino bilang nurse si Miguelito sa lugar na kinaroroonan ni Miguel. Magkaroon kaya ng pagkakataong magkita ang mag-ama? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at si Lauren Charas bilang Miguelito. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang humubog sa pagkatao ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang
May pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala po akong karapatan magdamdam at magalit. Dahil buong buo, ibinigay niyo sa akin ang walang kapantay na pagmamahal at pag-aaruga. Tinuruan mo po akong maging mapagkumbaba, magalang, at mapagmahal sa kapwa. Pero ang higit sa lahat, ang pinasasalamatan ko, kayo ang humubog sa aking pagkatao. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang humubog sa pagkatao ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Talaga, Mama? May kapatid po ako sa Pilipinas? Ano pong pangalan niya? At saka, Ma, gusto ko na po siyang makita at gusto ko po siyang makilala. Yes, son. Pero hahanapin pa natin siya. Sanggol pa lang kasi siya nang mahiwalay siya sa akin. Kaya hindi ko rin alam kung saan siya pupuntahan. Ha? Paano po nangyari yun? It's a very long story. Pero ikukwento ko pa rin sa ang lahat. Now, tutulungan mo ba akong matrace ang kuya mo sa Facebook? Sure, Mama. Kung gusto niyo po, umpisahan na po natin ngayon na mag-search po sa account niya sa Facebook. Pero hindi ako sure sa first name niya. Ang mabuti siguro, i-check lang natin ang lahat ng account na may surname na Rosales. Yes, Ma. Wait po. Iko-close ko lang po yung game ko para pwede ka na po mag-login. Hibang ka na nga! Pati kay Jules sa walang malay.
Ipinagtapat mo pa ang tungkol sa bastardong batang yun na kung tutusin. Matagal na nakabaon sa limot. Hindi mo na inisip kung ano magiging epekto noon sa musmus na isip ng anak mo. Ma, bata pa nga si Jules. Pero nakitaan ko na siya ng malawak na pagtanggap sa mga bagay-bagay. Nang banggitin ko sa kanya tungkol sa kuya niya, nakita ko ang malaking tuwa sa kanyang mga mata. My God, Cindy! Ang buong akala ko, namatay na sa katauhan mo ang mga pangit na sitwasyong iniwan natin sa Pilipinas. Pero ngayon, bakit? Bakit? Pilit mo na naman binubuhay ang lahat ng yun. Hinayaan ko lang magdaan ang mga taon. Pero sa kaibuturan ng puso ko, ang kagustuhan ko pa rin maituwid ang malaking pagkakamaling yon na nagawa ko, ma'am. Wala kang dapat na ituwid na pagkakamali! Lalo pat guguluhin lang noon ang maraming buhay na ibinibigay sa atin ng asawa mo. Higit sa bastardong inaalala mo, ang kapakanan natin ng isipin mo! Oh, Miguel, bakit? Ha? Nahihirapan na naman ako. Linga. Ano? Naninikip na naman ang dibdib ko. Teka, dadalhin kita sa ospital. May mga doktor at mga nurse na roon. Halika. Parang hindi ko na po kaya, Mang Mario. Ano? Masakit na masakit mo dibdib. Diyos ko, namumutla ka na. Kailangan madala na nga kita sa ospital. Ha? Nurse! Tulungan niyo kaibigan ko. Naninikip ang dibdib niya. Nahirapan siya huminga. Oh, Dito nurse! po, sa stretcher niyo na lang siya ihiga. Oh, Tatawag lang po ako ng doktor sandali. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. ayon sa doktor na humawak sa mga resulta ng laboratory test mo, wala naman daw kinalaman sa sakit sa pusong pananakit ng dibdib mo. Masyado lang daw napipers ang katawan mo sa pagtatrabaho sa bukid at nagmumula sa muscle ng dibdib ang pagkirot. Tinanong kasi ko kung anong trabaho mo kako nga sa bukid. Sapat na pahinga lang daw ang solusyon. Kung makirot pa rin, pwede ka raw uminom ng mefenamic acid. Ha? Di ba, sabi ko nga po sa inyo, dahil sa pagod lang ito, kailang naman ito masyadong nagpapanik. Mabuti na rin nadala kita rito sa ospital. Nalaman natin ang gamot na dapat mong inumin sa tuwing sasakit ang dibdib mo. Ngayon nung maayos na ang pakiramdam ko, pwede na po tayong umuwi, Mang Mario. Pero bago tayo umuwi, pasalamatan muna natin yung lalaking nurse na nag-asikaso sa'yo nang isugod kita rito kahapon. Huh? Oo, napakabait ng nurse na yun. Hindi ka iniwan hanggat walang doktor na mag-aasikaso sa'yo. Isa pa, gusto kong tanungin mo siya sa halos pagkakapareho ng pangalan niyo at apelyido. Ha? Oo, Miguelito Rosales ang nabasa kong nakasulat sa nameplate niya. Naiugnay ko naman agad sa pangalan mong Miguel Rosales. Bigla kasi kung nagkaroon ng ideya na baka sa pamamagitan ng mga pangalan yung halos magkapareho, maging paraan yun para matrace mong nawalay mong mga kamag-anak. Ang sa akin lang
Yung posibilidad na baka nga may kaugnayan kayo sa isa't isa. Lalo na't magkamukhang magkamukha rin kayo. Lena Rosales, kamo, ang pangalan ng iyong ina? Opo. Bakit po? Pamilyar po ba sa inyo ang pangalan ni Inay? Lena Rosales din kasi ang pangalan ng nakatatanda kong kapatid na babae. Mahigit 20 taon na kaming hindi nakikita. Wala naman akong paraan para makontak siya. Dahil kahit pwede kong makitext o makitawag sa cellphone ni Mang Mario, hindi ko naman alam ang cellphone number niya. Kaya lumipas ang panahon na iniasa ko na lang sa tadhana ang muli naming pagkikita. Kung may Facebook account po kayo, maaaring mas mapadali nyo matagpuan ang nawawala nyong kapatid. Masishare po kasi ng mga kaibigan nyo para maipagbigay alam naman sa iba. Nakaihiya mang aminin pero hindi ako marunong mag-Facebook, iho. May luma pong retrato si Inay rito sa wallet ko. Gusto niyo po bang makita? Kung hindi pa ako masyadong nakaabala sa'yo, oo. Gusto kong makita ang sinasabi mong lumang litrato ng nanay mo. Mama, kamusta na po? Na-trace na po ba ninyo sa Facebook ang brother ko sa Pilipinas? Wait. Dalawa kasi itong pinagpipilian ko. Itong isa, Miguel Rosales. Too old naman at hindi ako familiar sa profile picture niya. Pero itong si Miguelito Rosales, 22 years old, isang registered nurse. Parang ang gaan-gaan na loob ko pagkakita sa profile pic niya. Very familiar sa akin ang features na mukha niya. Ma, mag-friend request na po kayo sa kuya ko. O kaya, i-chat mo na lang po. Okay. At sabihin mo po, miss na po siyang makita ng brother niya rito sa Hong Kong. Oo, eto na. Ako po yun. Ginagawa ko na lahat ng mga sinasabi mo. Sana lang sumagot siya agad. At sana nga siya ang kapatid mong hinahanap natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Siya nga si Ate Lena. Siya nga yung sinasabi kong kapatid ko. Ganito rin yung retrato niyang nakadisplay noon sa tinitira naming kwarto sa compound. Kung ganun, hindi lang po nagkataong magkaparehong apelyido natin, kundi magkadugo po talaga tayo. Tumatawag si Miguelito. Kailangan sagutin ko, baka mamaya mainip sa katatawag ang anak ko. Hello, anak! O talagang hinihintay ko yung tawag mo. O, kumusta ka na riyan sa deployment area mo? Maayos po ang kalagayan ko rito, Nay. Pero kaya po ako napatawag. May gusto pong kumausap sa inyo. Ha? Sino? Ate Lena? Ha? Si Miguelito. Ang kapatid mo. Miguel! Oh! Ay, Diyos ko! Boses nga ni Miguel yung narinig ko. Mabubuhay!
Habang hinihintay po namin kayo makarating dito sa bahay ni Mang Mario, naikwento na po sa akin lahat ni Chong Miguel ang dahilan ng pagkakalayo niyo, Nay. Oo, Ate Lena. Buong buo kong ikinuwento sa kanya ng gabing dinukot ako ng mga tauhan ng ina ni Cindy. Pero, Miguel, bukod sa mga pangyayari nung gabing yun, meron ka pa rin dapat na malaman. Ano yun, Ate? Ilang buwan, pagkaraan mong mawala. Hindi ko inaasahan. Yung biglang pagdating ni Cindy, isang gabing malakas ang ulan. May dala siyang bagong silang na bata. Ikaw ang hinahanap. Pero dahil nga wala ka, iniwan niya sa akin ang bata. Hindi na kami nakapag-usap ng matagal dahil itinakas lang niya yon sa banta ng kanyang ina. Nadadalhin ito sa bahay ampunan. Nang gabing dapat na magtatagpo kayo. Ang pagdadalang tao pala niya yung gusto niya sabihin sa iyo. May anak kami ni Cindy. Oo. At yun ay walang iba kundi si Miguelito. Anak po ako ni Chong Miguel, Nay. Oo. Oo, Miguelito. Papatawarin mo sana ako kasi tinago ko sa iyo ang totoo. Hindi dahil sa sakim ako, kundi dahil gusto kong lumaki ka. Hindi na dala-dala pa ang masakit na pagkakahiwalay ng iyong mga magulang. Gusto ko kasi lumaki ka na masaya at puno ng magagandang pangarap. Kaya sinikap kong bigyan ka ng isang maayos na buhay. Sa pamamagitan ng malaking halagang pinabaon sa iyo ng iyong ina para sa iyong kinabukasan. Pero pinangako ko nga sa sarili ko na kapag dumating ang pagkakataong muli kayong pagtagpuin ng tadhana ng iyong ama, hindi ko ipagdadamot sa inyo ang katotohanan. Dahil ang inyong pagkikita ang laging laman ng aking mga panalangin. Wala po akong karapatan magdamdam o magalit. Dahil buong buo, ibinigay niyo sa akin ng walang kapantay na pagmamahal at pag-aaruga. Tinuruan niyo ako maging mapagkumbaba, magalang, at papagmahal sa kapwa. Pero higit sa lahat, ang pinasasalamatan ko, ang kayo ang humubog sa aking pagkatao. Sa sunod-sunod na pagkakatuklas sa mga tunay na pangyayari sa buhay nila Miguel at Miguelito bilang mag-ama, at kung magkaroon man ng pagkakataong magkita-kita sila ni na Cindy, mabuo kaya nila ang kanilang pamilya? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at si Lawrence Chavez sa papel na Miguelito. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang humubog sa pagkatao ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako. Ang bukas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Wala po akong karapatan magdamdam at magalit. Dahil buong buo, ibinigay niyo sa akin ang walang kapantay na pagmamahal at pag-aaruga. Tinuruan mo po akong maging mapagkumbaba, magalang, at mapagmahal sa kapwa. Pero ang higit sa lahat, ang pinasasalamatan ko, kayo ang humubog sa aking pagkatao. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang humubog sa pagkatao ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Paano po, Mang Mario? Sasama na po ako kay Ate Lena sa pag-uwi niya sa Taytay. Aaminin kong malulungkot ako sa pag-alis mo. Dahil muli na naman akong mag-iisa rito sa bukid. Pero sa isang banda, natutuwa ako dahil nagkita na kayong magkapatid. Huwag po kayong mag-alala. Palagi akong babalik dito para sa inyo. Pasalamatan kayo sa lahat ng ginawa niyo sa akin. Utang ko po ang pangalawang buhay ko sa inyo. Kaya hindi ko po kayo makakalimutan. Basta't kahit anong oras na gusto mong dumalaw rito, bukas ang bahay na ito para sa iyo, Miguel. Maraming salamat po sa pagkupkup niyo sa aking kapatid, Mang Mario. Napakabuti po ng inyong kalooban. Isang mabuting tao rin si Miguel, Lena. Tiyak. Kung nagkabaligtad kami ng sitwasyon, o sa iba mang nangangailangan ng tulong, itataya rin niyang buhay niya para mapaglingkuran ang kapwa niya. Si Inay Lenang tumatawag.
Tsaka ipaalam lang kung nakakuha na sila ng ticket sa eroplano ni Itay. Nay, kamusta po? Nasaan na po kayo? Ay, nandito na kami sa domestic airport. Tinawagan na kita kasi maya-maya lang pasakay na kami sa eroplano. Hindi na tayo magkakausap. Sige po, Nay. Mag-ingat po kayo ni Itay, ah. Ayusin lang po namin ang isa kong kasamang nurse ang mga schedule namin. Para kung sakali, pwede kami makapagpalit ng duty. Para makauwi na rin po ako sa atin kahit 2 araw lang. Oh, sige. Mag-iingat ka dyan sa trabaho mo, anak. Salamat po, Nay. Bye. Hindi pa rin nakikita ng Miguelito Rosales ang mensaheng ipinadala ko sa messenger niya. Walang oras na nakalagay sa ilalim ng pangalan ng account niya kung kailan siya huling nag-Facebook. Ibig sabihin, matagal na siyang hindi nag-online. Active pa kaya ang account nito? O Diyos ko, bigyan po ninyo ako ng sign kung ang bata ngang itong hinahanap ko. Para kung hindi man siya, hindi na po ako aasa. Ay, lumuwag din ang oras ko. Ang tagal ko tuloy hindi nakasilip sa Facebook dahil sa sobrang hectic ng schedule ko rito sa ospital. Tapos, naka-off ang notifications ko. Kaya talagang hindi ko makikita agad ang mga messages. Teka, may friend request ako mula sa isang Cindy Benavides Tech from Hong Kong. Tsaka, may message siya sa akin sa messenger. Hi, Miguelito. Curious lang kasi ako sa halos pagkakapareho niyo ng pangalan ng ama ng anak ko na si Miguel Rosales. It's been 22 years na mawalay sa akin ang anak ko. At gustong-gusto ko na siyang makita. Oh God! Cindy Benavides, ang pangalan ng aking ina, na narinig ko mula sa pag-uusap ni na Inay Lena at Itay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, nako, Miguelito. Nung mag-text ka na darating ka ngayon, ayan, nagluto agad ako ng paborito mong menudo. O, sige na. Sabay na kayong kumain ng tatay mo. Sumabay ka na rin sa amin ni Miguelito, ate. Teka muna. Yung gusto ko munang marinig, yung sinasabi ni Miguelito na nag-message sa kanya ang isang Cindy Benavides sa FB na nakabase sa Hong Kong at hinahanap yung kanyang anak. Mahigit 20 taon na yung nakalilipas. Alam mo, bigla akong kinabahan. Alam mo, naniniwala ako, si Cindy yun, Miguel. Anak. Totoo bang sinasabi ng Inay Lena mo? Opo, Tay. Eto po. Tignan niyo po ang profile picture niya sa Facebook. Patingin. Si Cindy nga. Oo nga! Ay, si Cindy nga yan! Siya ang iyong ina, Miguelito!
Talaga, Ma? Pupunta po tayo sa Pilipinas? Yes, son. Finally! Sumagot ang Kuya Miguelito mo sa messages ko. Hindi ako iniligaw ng kutob ko. Siya nga ang kapatid mong hinahanap natin. Yes! Pilipinas! Andiyan na ako! Kuya, magkikita na rin tayo! Ang saya-saya! I'll view the flight schedules online para makakuha tayo ng pinakamaagang flight from here to Philippines. O, basta mag-ready ka, ha? Magkikita na kayo ng kuya mo, gaya ng pinapangarap mo. Naku, Miguel, katatawag lang ni Miguelito. Nag-chat daw sila ng matagal ni Cindy. At hiniling ba na magkita raw sila mag-ina. Kaya nga darating dito sa Pilipinas sa linggo, uuwi. Totoo bang sinasabi mo, Oo, ate? totoo. Alam mo, ako man hindi ako makapaniwala na mangyayari pa yun sa pagitan ni na Cindy at Miguelito. Yung posible pa rin pagtatagpo ng kanilang mga landas. Isipin na lang, ha? Napakarami nang naganap sa nakaraan. Alam ko, hindi nagbagong pagmamahal sa kanya ni Cindy. Naniniwala ako, sa loob ng mahabang panahong nagdaan, hinahanap pa rin niya ang kanyang anak. Don't tell me that I did not warn you sa pilit mong pakikipagkita sa bastardong yon, Cindy. Pagsasamantalahan lamang niya ang kainaan mo pagdating ng araw. Tulad ng kanyang ama. Pag-iinteresan din niya ang pera mo. Patutunayan ko sa inyong mali ang pagkakakilala niyo sa kanila, ma'am. Mabubuti silang tao. Hindi sila mukhang pera. Dahil sa kabila ng mahirap na pamumuhay na kanilang dinanas, nagsikap sila upang maiangat ang katayuan nila sa buhay sa pamamagitan ng kanilang mga determinasyon. Sa huli, kakatigan mo rin ang mga sinabi ko, Cindy. Ma'am, wala na akong panahon makipagtalo pa sa'yo. Maagang flight namin ni Jules. Bye. Babalik ka rito nagsisisi, Cindy! Tandaan mo yan! Pakatandaan mo yan! Mama Cindy. Miguelito? Opo. Ako nga po si Miguelito. Oo, anak. Kahit tagal kong inasama ang pagkakataong ito na muli kang mayakap at mahagkan. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Noon at ngayon, walang nagbago sa pagmamahal na yun. Oo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pagkaraan ng gabing yon, na iniwang kita kay Ate Lena, wala akong hiniling sa Diyos, kundi ang muling pagtagpuin ng ating mga landas, Miguelito. Araw-araw, binibilang ko mga araw ng ating pagkakawalay. Nang mabasa ko pong message niyo sa messenger, sabik na sabik din po ako makita kayo. Ngayon ko naramdaman ang isang kumpletong kahulugan ng buhay. Ngayong natagpuan na kita, anak. Isa na siyang registered nurse ngayon, Cindy. Lena? Yung pagkaka-duty niya bilang nurse dun sa baryo, yun yung naging daan para magkita sila ni Miguel na nakakonfine naman doon sa ospital sa Cagayan de Oro. Kasi doon napadpad si Miguel. Pagkaraang mawala ng gabing yun nung malakas ang ulan. Mahigit 20 taon.
Katulad ng mahabang panahon yon ang paghahanap mo sa ating anak. Ganon din kahabang panahon na nawalay ako sa kanya, Cindy. Ate Lena! Miguel! Napalago ko sa negosyo yung malaking halagang iniwan mo kay Miguelito na ginamit ko naman para matugunan yung kanyang mga pangangailangan habang siya lumalaki. Hanggang sa makapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Sinikap kong ipunin muli sa bangko yung halagang yon. Para nga akong muli tayong magkita, maibabalik ko sa iyo ang kabuuan ng perang binigay mo. Hindi ako nagkamali nang sa'yo ko ipagkatiwalang kinabukasan ng anak ko, Ate Lena. Napalaki mo siyang isang mabuting tao at may pagmamahal sa Diyos. At yung perang sinasabi mo, hindi mo na kailangan pang ibalik. Kung tutuusin, kulang pa yun sa mga hirap na dinanas mo sa pagtataguyod kay Miguelito. Gamitin mo ang perang yon para pa rin sa pangangailangan nyo. Lalo pat ngayon magkakasama na kayo ni na Miguel. Bakit, Cindy? Hindi bang pagkikita-kita natin ito ay muli rin nating pagsasama-sama? Masakit mang tanggapin. Maraming binago sa mga pagitan natin ang mahigit 20 taong lumipas, Miguel. Pero nang makita kong nasa maayos na kayo ng kalagayan, lalo na si Miguelito, nawala ang sumbat sa konsensya ko. Lumuwag ang kalooban ko. Sa pagbabalik ko sa Hong Kong, makapamumuhay na ako roon ng normal, kasama ang pamilya ko. Alam mo, Mama, akala ko po nakalimutan na po ninyo akong ipakilala kay Kuya Miguelito. Of course not, Sam. Naging emosyonal lang kasi kaming lahat sa pagkikita namin yun. Ang tagal nga kasi namin nagkalayo-layo. But Ma, promise mo sa akin ha, pagbalik po natin sa Hong Kong, hindi na po kayo malulungkot at palaging nag-iiyak. Dahil nakita niyo na po si Kuya Miguelito. Pero hindi lang para sa Kuya Miguelito mo, kundi para sa ating lahat ang pag-asang hinihiling ko pa rin sa Diyos, anak. Ngayong naging maayos na ang takbo ng mga bagay-bagay, mas higit pa nating matutuklasang may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, Ikaw ang humubog sa pagkatao ko. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at si Lauren Charez sa papel na Miguelito. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salog. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.